Mga kababayan, pakinggan po natin itong pag-amin ni Maharlika patungkol po dun sa video na ikinalat nila at mamaya pag-usapan po natin yung mga sinabi niya. Eto na po. Tapos, tinanong ng reporter, Sir, ganyan-ganyan, o sino ba itong na-identify nyo na ba? Yun yung tanong malabo, basta malabo. Ang sagot kasi ng pulis, dito tayo magbabari sa kanyang sagot. Pero I assume na ang question, sino ang perpetrator? O sino itong mga tao sa likod? Hindi daw nila masabi. Tapos tumawa si Abalos hindi namin masabi. Doon pa lang nagsisinungaling na kayo. 'Di ba? Doon pa lang nagsisinungaling. Ako umami na ako. Ako yung nagpalabas dito sa Amerika. Hindi na kayo mahirapang mag-imbestiga. Imagine yung mga kababayan, niloloko kayo. Imbestigahan daw nila kung sino ang perpetrators with S. Ako yun. Ako yung tinutukoy nila. Ayaw nila ako pangalanan. Bakit? Ayaw yung malaman ng taong bayan na may isang Maharlika na naglakas ng loob na i-present ang video ng isang mama. Yeah, si Jojo de Guzman Connect TV. Ayan, thank you. Sabi ni Elizabeth. Di ba, tinanong, doon palang sinungaling kayo Simple question that you know already kung sino ang nag-play ng video. Hindi nyo masagot. Abogado, DILG, SOG, lahat kayo mabuha ka ng generation. Hindi nyo masagot. Ako ang nag-play. Sinungaling, doon palang napakanuknukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Nagkaroon tayo ng picture-picture doon. Tinikit-tikit nyo sa folder. Facial chuba-chuchu. Nag-base kayo doon sa picture, sa screenshot doon sa video. Tapos mamaya, let's talk about the facial reaction. The facial features. Tanungin ko kayo mga kababayan. Tinanong ng isang reporter, si Abalos at lahat ng mga kinapon na parang mga kuting, okay? Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Hoy, itong mukhang to ang nag-upload. Ako ang nag-upload. Huwag kayong magdamay-damay ng kahit sino dyan sa Pilipinas na hahabulin ninyo. Mga kababayan, gusto nila kayong pigilan. Hahabulin ang lahat ng nag-upload. Ito ay diktador. Mga polis na matitino, mga AFP, ito ba ang gusto nyong ibigay sa Pilipino na lahat ng nag-share lang naman ay kakasuhan ninyo panggigipit, pang-adiktador yan. Ako ang kasuhan ninyo. Kung ako ay may na-violate na crime eclabouche na sinasabi ninyo, ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. So, kitang-kita natin mga kababayan na lumalabas po talaga yung pagkatuso ni Maharlika ng taong ito. Ang lakas ng loob niya na ipagyabang, ipangalandakan na siya yung nag-upload at nagpakalat ng video dahil nasa Amerika po siya. Na sa tingin ko, alam niya na limited po ang ating otoridad para po siya ay mahabol or makasuhan. Kasi nga po, American citizen at sa Amerika nila ipinakalat yung video. Kaya ganyan po siya kalakas ng loob. Ganyan siya kayabang na nagsasabi na siya yung nag-upload. No? Pero naniniwala pa rin ako na may kakahantungan ito na hindi papabor kay Maharlika dahil talaga naman pong sumusobra na siya. Kaya minsan hindi ko rin maintindihan bakit parang tila ang bagal po ng ating otoridad at saka bakit parang wala silang magawa dito kay Maharlika na tila pinaglalaroan na tayo, pinagtatawanan at ginagawa na tayong katawa-tawa sa buong mundo dahil sa mga pinagsasasabi niya, mga inilalabas niya at mga ginagawa niya. Pero andyan pa rin siya namamayagpag at marami pa rin pong sumusuporta kay Maharlika Boljaquera. Yun po yung nakikita ko sa kanyang mga content, no? Pero malakas pa rin po ang paniniwala ko na may araw din ang taong ito at haharap po siya sa batas. Napapanagutan niya ang mga pinagagagawa niya. Dahil hindi lang po talaga presidente ang kanyang sinisira. Buong Pilipinas at mga Pilipino. Imagine, isipin niyo na lamang po kung anong tatakbo sa utak ng mga tao or ng mga investors or mga head of state na makikilala or mamimit ng ating Pangulo sa mga susunod niyang pagpunta sa ibang bansa para paigtingin ang ating pakikipagkalakalan para makahikayat ng investors, no? Ano kaya ang iisipin nila dahil sa ginawang ito ni Maharlika na ipinalabas nila yung video na yan na hindi naman nila napapatunayan? Malaking dagok po yan para sa bansa natin. At tayo pong lahat ng mga Pilipino ang talo dito. Pero andyan pa rin siya namamayagpag at ginagawa pa rin ang mga ginagawa nila para hindi lamang po sirain ang Pangulo, kundi ang buong bansa. Kaya nga po ako ay minsan naiisip ko bakit parang ang bagal nga po ng otoridad natin.
Bakit parang wala silang pangil pagdating sa taong ito? Pero hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa. Lahat po ng ginagawang masama ay may katapusan. Lahat po ng pinagagagawa nila sa Pilipinas, sa mga Pilipino, sa pamamahiya nila sa ating bansa, sa international community, lahat po yan ay may katapusan at lahat yan pananagutan nila sa batas. Pero mabuti na rin na ginawa ni Maharlika ang video ng ito na talagang umaamin siya, pinapangalandakan niya at pinagyayabang niya na siya ang dapat hulihin, siya ang dapat habulin dahil siya ang nagpakalat at nagpalabas nito sa Amerika. Mabuti yan. Tignan natin kung saan kadadalhin ang yabang mo. Ikaw pa mismo ang nagyayabang, nagkakalat at nangangalandakan na ikaw ang pasimuno. Tignan natin, dahil ngayon kumikilos na po talaga ang otoridad. At least yun po yung paniniwala ko at sana naman talaga kumilos na sila. Dahil hindi na po magandang epekto nito sa bansa natin. Tayo pong mga Pilipino mismo ay nagkakawatak-watak dahil sa mga ganyang ginagawa nila. At yung kanilang mga supporter, kanilang mga content creator, pinipick up po. Pinipick up at inirarab po talaga sa pagmumukha natin. Pakinggan po natin ito si Taga Bukid. Pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin dito. Lotangers! Bangagers! Ano ba kayo? Bakit parang nagagalit na talaga kayo sa akin sa mga videos ko? Hindi totoo yung video na lumabas? Eh di patunayan nyo. Ang dami nyo namang satsat. Puro naman kayong walang binatbat. Mga taong lutang na lutang ang utak na feeling nila sila ay angat. Kung makareact na hindi totoo yung video, makaastari at guilty masyado. Kung makadepensa naman itong gobyerno, explanation left and right para hindi mabisto. Okay, sabihin na nating hindi totoo. Pagpalagay natin yan. Pero yung amo nyo, ipa-hair follicle drug test na yan. Huwag nyo na masyado kasing depensa, ha? Ang gusto lang naman natin lumabas yung katotohanan. O siya para wala ng labanan. Ipa-hair follicle drug test nga yan para tapos ang usapan. Huwag kasi masyadong talunan. Nakita nyo na po yung pinagagawa ng kanilang kampo, ng kanilang kubol, ng kanilang mga supporters. Ayan po. Pinagtatawanan tayo, iniinsulto tayo, at talaga namang tila pinaglalaroan po tayo. Kaya sana po yung otoridad natin ay kumilos na at gawa nila ng legal action ang mga taong ito. Dahil hindi na po talaga ito maganda sa ating mga Pilipino. Ito po ang nagiging rason kung bakit watak-watak po tayo. Alam nyo mga kababayan, kahit ako'y naniniwala na dadating ang panahon na mapapanagot sino man ang nasa likod ng pagpapakalat ng video na yan, sino man ang pasimuno ng tila panggugulo sa bansa natin dahil po sa mga pinapakalat na ganyang video, naniniwala ako na mananagot sila. Pero sa ngayon, sana po magsilbing aral ito sa ating lahat, mga kababayan, na ang mga taong ito, huwag na natin hayaang manalo pa sa susunod ng mga eleksyon, sa 2025, sa 2028. Dahil sa ngayon na hindi sila ang nasa kapangyarihan, sila pa ang malakas ng loob, may gana na tila paglaruan tayo, pagtawanan at insultuhin. Kaya ano pa ang gagawin nila sa atin, ang gagawin nila sa bansa kung sila ay makabalik sa kapangyarihan? Gayong sila itong wala sa kapangyarihan pero ang lalakas ng loob ng pinagagagawa nila. So tandaan nyo po mga kababayan, nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo kung gusto nyo na mga pro-China at mga pro-Pogo at kung sino-sino pang mga nagtatago ngayon ay ibalik nyo sa kapangyarihan, nasa sa inyo po yan. Pag nangyari yan, wala na po talaga tayong pag-asa. At sa otoridad naman po, sana wag niyong bagalan, no? Bilisan nyo dahil kagaya niyan, si Guo, si Kibuloy, hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Kung sino-sino pa, yung isa na sangkot sa Pogo, sa Pampanga, or sa Tarlac yata yun, na ando na daw sa China, nakalipad na. So parang, ewan ko kung ginigisa po tayo sa sarili nating mantika, pero nagmumukha po talaga tayong katawa-tawa na tila tayo po'y pinaglalaroan at iniinsulto dahil sa sarili nating kakulangan. Pero naniniwala pa rin ako na may pag-asa pa ang bansa natin. Kung po ay nasa kamay nyo. Kung tayo po'y hindi matututo at madali po tayong makakalimot, wala pong mangyayari sa atin. So kayo na po ang humusga. Ako po'y sobrang sama ng loob ko sa mga narinig ko sa kanila dahil talaga tayo po ay pakiramdam ko, pinagmukha po akong katawa-tawa bilang Pilipino. Pinagmumukha nila tayong katawa-tawa sa ibang bansa. Patuloy sila sa mga ganyan, sa pagiging nega, sa kung ano-ano nilang pinapalabas at kinakalat. Ang epekto nito ay napaka-negatibo sa atin, sa bawat Pilipino. Watak-watak tayo at mahihirapan tayong umusad hanggat may mga ganyang uri ng sistema. Hanggat may mga ganyang uri ng tao.
Pero nasa sa inyo po, uulitin ko, nasa sa inyo po, kung i-enable nyo na naman po sila or ibabalik po sila sa kapangyarihan. So nasa kamay nyo po mga kababayan. Kami naman po ay patuloy lang na nagre-raise ng awareness, nagpapaliwanag para ipaintindi sa inyo na dapat po maging matalino tayo sa pagpili. Marami pong salamat sa panonood.